Ang pinakadahilan ng veto ay ayaw ni President Aquino na bawasan ang pondo ng national budget para ilaan doon sa SSS Pension Fund. So, ang panawagan naman sa ngayon ay ang override at sana naman sa mga kasamahan namin sa Kongreso, tindigan naman natin ang batas na pinasa natin. Sabihin naman natin na tama naman yung ating aral, tama ang maraming hearings, maraming debate at maraming actuarial reports na pinag-aralan natin. Nakakatuwa at may mga ilang kongresista na nagtitext sa akin na count me in doon sa override. We're still hoping na makakuha kami ng number sa punto na may mga kongresista na hindi naman nila pwedeng sabihin mali ang Kongreso, mali ang Senado, tama si President Aquino. As if late namin na-realize ang mga data. At matagal na itong pinagdebatihan at pinag-aralan doon sa Kongreso. Bukod doon sa override, ano po yung nakikita yung paraan? Wala na eh. Override talaga ang sa loob ng Kongreso, override talaga. Yung mga SSS officials na yan, they were called. Even the Department of Finance officials were called to the hearings. It is not true na hindi sila nagbigay ng kanilang information tungkol dito. At they were given all the opportunity to debunk whatever claims na sinasabi ng mga retirees at saka ng SSS employees. The problem actually is that itong mga SSS officials, I think they have misinformed their members, number one. And number two, they've been very negligent as far as their duties are concerned, insofar as collection is concerned and insofar as making sure that their investments are proper and responsible.